ay very specified yung bawat detalye at by context. Kaya ang format nito ay comics siya, comics format na makikita niyo yung mismo si Buddy Burnham dyan at yung quotation at kung paano hinimay yung quotation at paano nilagyan ng mga konting animation, drawing, illustration para mas mabilis sa atin. Para lang tayo nagbabasa ng comics. Amen. At salita ng Diyos. Di ba? Hindi siya comics na mga comics fantasy. So yung format lang niya. Ganun lang yung ano. Mas interesado ang tao kasi kapag may mga picture sila nakikita, kulay, malalaking letra, di ba? Kaysa yung mga maliliit, tinatamad na magbasa eh. Okay? Pero dito hindi ka tatama rin kasi may mga tinatawag na illustration. So dito tayo na sa nawapagpalain tayo ng Panginoon sa patuloy natin sa umagang ito. So balik muna tayo ng ilang template dito sa question and answer in Genesis. Kita natin diyan andyan yung John 1:1, the Son of God, yung Logos. Tinawag niya ng prophet na little halo. At yung little halo na yan o yung Son of God na yan ay sabi niya, nagsalita, let there be light. So yung nagsasalita diyan ay yung Son. Kasi yung Son, siya yung Word. Okay? Sabi niya, Him say, let there be light. Kaya, hanggang ngayon, no, naalala ko nung bata ako sa Bacolod, sa plaza, ito yung lagi ko narinig na debate. Yung Genesis 1:26, 1:27 na ilan ng Diyos, kung isa, bakit? Sino yung kausap niya? Bakit plural yan? Narinig ko na nung bata ako. Siguro ako ay mga grade 4. Grade 5 no, sa plaza kapag nung elementary kasi ako ay walang pamilya, nabubuhay mag-isa, kami ni Brother Aris, at dumidiskarte kami. At doon sa plaza, kaya nasa plaza ako madalas, nagtitinda ako ng ice pop, ice buko, dala-dala ko yung kariton, tulak-tulak ko, nilalako ko yon. Then doon sa pinakagitna ng plaza, nandun yung mga nagdidebate na iba't ibang mga debater na mga ibang relihiyon. Nakikinig lang ako. At isa to na napakinggan ko itong let us. No? Kaya nagkaroon lang ako ng konting interest habang nag-aantay ako ng bibili, habang walang bumibili, pinakikinggan ko lang sila. At parang mag-aaway na talaga kapag debate sila, talagang asaran, di ba? Lakasan ng boses. May mga pagkakataon na hindi niya pa sisingitin yung kadebate niya. So ganoon. Doon ako na nagkaroon ng interest dito sa Godhead. Okay? So kaya naman ay ipapaalam sa atin ng Diyos ang salitang ito. Now dito sa message na to, sabi niya, and then he asked this question now, let us, who? Father and Son. So ang sagot, let us, plural, sino yun? Father and Son. Make man in our, plural pa rin, own image. Ang unawa ko noon ay isang Diyos yan at ang kausap niya yung sarili niya. Yung sarili niyang panukala. Ganon ko pinapaliwanag noon yan eh. Pag may nagtatanong sa akin. Dahil naniniwala ko na mayroong iisang Diyos. Kaya yung nag-uusap dyan, ang kausap niya, yung sarili niyang panukala. Okay? Pero dito sa message, makita natin na malinaw na meron talaga nag-uusap. Okay? Sabi niya, well now if you notice close now in Genesis 1:26, let's get the first part first. God said, let us. Maraming end-time churches na hindi nila ginagamit to, hindi nila binabasa to, hindi pagdating sa pagkapaliwanag ng Godhead. Iniiwasan nila to. Kasi nga, karamihan ng mga end-time churches, oneness. Pag oneness ka, ang Diyos ay isa, gaya ng daliri mong iisa. Okay?
Ganon. Ganon ang unawa ng karamihan ng Christian. Okay? Yung INC at yung isa naman, yung pinaka mainit ngayon, no, sa mga social media, yung Muslim, di ba? Naniniwala siya ng iisang Diyos. Kung paano ang paniwala ng oneness na merong iisang Diyos, gaya ng daliri mong iisa, ganoon din ang Muslim. Kaya kapag sinabi mo na si Jesus ay Diyos, hindi sila naniniwala na Diyos si Jesus. Bagkus tutuyain pa nila na Diyos siya, nagpapako. Hindi na ako bilib. Mahinang Diyos. Hindi siya nagsorry doon. Nagsorry siya sa word na God kasi ang word na God is generic. Amen. Hindi siya nagsorry tungkol doon sa kordero ng Diyos na pinako. Hindi na ako bilib. Di ba? Kung Diyos ka, dapat lightning. Alam natin, yung tao na yon ay Muslim in faith. He believed in one God, but si Allah. Di ba? Not Elohim. Kapag tinignan mo yung Allah, sinerch mo yan, kung magkakaroon ka ng malalim na pag-aaral dyan, yan ay moon God. Yung Allah na yan. Okay? Pero dahil nga yan ay generic, di ba? So, wala tayong problema kung naniniwala siya kay Allah. Amen? Basta, kung ang ginagamit niya ay generic na God, English word yun eh. Pero, ang revelation sa message, mga kapatid, yung God doon, yung G-O-D, Elohim, not Allah. Kaya kung, if you're a Muslim, of course, yung God nila is si Allah. Okay? Yun yung one God. Yeah, that's why kung i-introduce mo si Jesus as God o Son of God, hindi sila maniniwala. At sasabihin pa nila, yung Diyos mo nanganganak. Meron isang Muslim famous debater. Kalimutan ko yung name. Scholar siya, yung Quran, scholar siya, teacher siya, ay lagi yan ginagamit niya eh. Ang Diyos ay nanganganak. Diba? So, tinutuya niya yung ganung way na ang Diyos nanganganak at ang Diyos ay may anak. Kasi nga, katulad din sila ng mga oneness, ang Diyos ay iisa, gaya ng daliri mo iisa. So, nagkaroon ng anak yan, logically, iniisip nila dalawa. Ganon ang unawa nila. Diba? Kaya pagka pinreset mo si Jesus bilang kordero ng Diyos, Son of God, tinutuya nila yan. Yung ganong unawa. Diba? Kaya sinabi niya, diba? Hindi siya nag-aya mo doon. Nag-aya mo siya doon sa paggamit na word na God. Generic kasi, sabi niya. Hindi niya lang kasi direktang sinasabi si Allah. Pero he was a devout Muslim. Yun ang one God niya. Diba? So yun yung interview niya, ang context doon mga kapatid, ang tinitira niya, yung Trinity Doctrine, na ang Diyos ay may tatlong persona. Diba? Yun ang context ng ano niya eh. Pero nung sinabi niya na Diyos nagpapako, merong isang rapper, nirap niya yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Pag sabi niya yun, nawala yung boses niya. Napanood niya yan, pinadala ko, nawala yung boses niya. Right. Gusto niya imagine yung kordero ng Diyos, kung ano ginawa sa kanya. Gusto niyo gaano katindi
yung ginawa sa kanya ng Roman law, ng Romano, ng gobyerno ng Romano kay Jesus Christ. Simula na siya nang hulihin, siya ay hinampas. Hindi siya hinampas na katulad na nakikita natin na hinahampas tuwing mahal na araw. Hindi ganon. Yung panghampas nun, may kawit nun, pagsabit nun, kasama yung laman mo. Kaya talsik lahat yung mga dugo. Ganon. Kasi nga, yun ang pinaka-shameful na penalty ng Romano sa mga tinatawag nilang masasama. Kasi kinonsider nila si Jesus Christ ay masama, malefactor. Ibig sabihin, wrongdoer. So pinapakita nila, kapag binigyan nila ng ganong penalty, ipinapakita nila yung mensahe na kung sino yung katulad ng taong ito, ay ganito ang mararanasan na kahihiyan sa buong mundo. Ipinako siya doon sa Calvary, doon sa Golgotha. Hindi malayo sa tao. Kundi yung Golgotha, mga kapatid, daanan yun ng mga traveler. Sinadya nila yun na doon talaga sa exact place na yun para pag may mga traveler, makikita nila na ito yung batas namin. Na kapag ikaw'y napatunayan na kasala, pahihiyain ka sa buong mundo. Kaya, the most shameful shame na penalty na ibibigay sa tao. At makita natin na na-imagine nyo ba yung siya hinubaran? He was stripped. Na-imagine nyo ba na sa picture na ikita nyo, may saplot pa, konti. Pero totally hubad yun. He was totally or completely stripped. Wala talagang kapirasong tela. Subukan nyo na lubas siya nakahubot-hubad. Ang laking kahiyan yan. Sigurado yun, baka maipost ka agad sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, sa Twitter. Di ba? Na hinubaran ka. Ganon ang ginawa sa kanya. Hindi natin na-imagine yung paghubad sa kanya, walang natira talaga kahit brief. Talagang totally, hubad siya. Ganon ang ginawa ng Diyos sa kanyang anak. At pansinin kung pag-aaralan nyo yung gaano kabigat yung kahoy na yung binubuhat niya. Kaya yung tuhod niya durog. Kita niyo yung balikat niya durog din. Sa sobrang bigat sumubasog niya, hindi niya kaya talaga yun. Kaya yung may isa nang nagtumulong sa kanya, sobrang awa, dahil sobrang bigat yun. Di ba? Kaya nga may message si Buddy Branham na crucified Jesus afresh sa mga maling panunawa, maling mga pagtutuya, maling unawa tungkol sa Son of God. You crucify Jesus Christ afresh. Kaya pag sinabi mong mahinang Diyos, napako, you crucify Jesus Christ again. Amen? May mga religion na hindi sila naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo. Pero hindi nila tinutuya yung kordero ng Diyos. Amen. So, ano man yung mga context na hindi ang context kasi no. Kung ano yung lumabas sa bibig mo, kung paano mo tinuya ang kordero ng Diyos, doon tayo hahatulan. Hindi kung ano yung context para lang depensahan. Diba? Kung nag-sorry ka, mag-sorry ka sa lahat na sinalita mo. Hindi yung word na God. Doon siya nag-sorry dahil generic kasi yung word na God. Diba? Pero doon sa pagtuya niya na mahinang Diyos, diba, na wala akong believe kung ako Diyos. Okay sana kung naniniwala talaga siyang Diyos si Kristo, hindi naman siya naniniwala. So ibig sabihin, kung ginamit mo yung words na yon, panunuya yon. Hindi ka naman naniniwala tapos sasabihin mo. Buti pa,
Buti pa, kaya nga sabi ng isang mangaral, hindi kayo naniniwalang Diyos si Kristo. Pero naniniwala kayo, si Satanas Diyos. Pero mo yun? Sabi ni Heli Soriano, hindi sila naniniwala kahit malang maliit na pagka-Diyos ni Kristo. Pero pagdating kay Satanas, naniniwala sila, si Satanas ay Diyos ng mundong ito. Sabi niya, kawawa naman si Jesus Christ. Kahit maliit man lang. Pero kay Satanas, naniniwala sila, Diyos ng mundong ito. Diba? May mga in Christian Science, they respect Jesus as a good man, as a good teacher, but they do not recognize being deity. Pero hindi sila nagsasalita ng ganun. Di ba? Kaya, mamaya tatalakayin natin yung pagka-Diyos ni Kristo. Okay? Tuloy natin. So, kaya sabi dito, sa let us, we realize, naunawaan natin, nakita natin na he's talking to someone. Hindi niya kausap yung sarili niya. Nagaya ng statement ko, nakausap niya yung sarili niya panukala. He was speaking to another being. Then, dito sa resurrection of Lazarus, and I advise na basahin nyo to kasi marami kayong mababasa, marami kayong malalaman dito, marami kayong matutunan. Okay? The resurrection of Lazarus. Dito piniliwanag niya uli yung Genesis 1:26. Dito niya na sinabi plural. Hindi singular. Make man in our plural on image. There's deity cannot be seen. Deity is the supernatural. Kasi yung sun makikita mo na eh. Kung meron kang supernatural eyes looking. Pero yung Diyos, yung makikita. Amen, yung deity. Then he brings it down from a sacred halo to a little white cloud, something that's more visible. That's man, sabi niya. He said, let us plural, make man plural, in our own image. What was he? Ano siya? Anong Diyos? What was he? What is God? Yung God doon ay hindi generic ang pinag-uusapan natin. Elohim. There is a supernatural being, that's the one that could not be seen. God in His great universe, could you just imagine? Let me give you a small picture of what I think God is. What the Trinity of God is. So, kung babakbakan natin yung Trinity doctrine, siguraduhin natin na naunawaan natin yung Trinity of God is at yung Trinitarian doctrine. Lahat tayo, mga oneness noon, karamihan sa mga end time, ayaw nila yung word na Trinity. Pero pag tinignan mo naman sa message, ilang thousand ang mababasa mong Trinity. Ginamit ni Brother Branham yung word na Trinity. Okay, tingnan natin. Hindi ko na-check kung ilan yan. Type natin Trinity. Trinity. Ayan pala, 179. Trinity of God. Ngayon, kapag tayo nagpapaliwanag ngayon, ayaw natin ng Trinity. Wala sa Bible. Mahirap kapag habang buhay tayong ganun eh. Ang word kasi na Trinity, it is not original English. Hindi naman galing yun sa English. Walang Trinity talaga. Kaya wala kayong mababasa dyan sa paborito nyong King James Version na Trinity dahil ang Trinity ay kinuha, hiniram sa salitang Latin na Trinitas. So hindi pwedeng gamitin yan ng King James Version. Di ba? Hindi na pwedeng gamitin yung Trinity, yung word na Trinity kasi hindi yan English. Hindi yan early English. Early modern English. Kaya walang mababasa katulad ng rapture. Wala kayong mababasa. Pero naniniwala tayong may rapture. Pero wala kayong mababasa kasi galing naman ulit yan sa sa Latin na
raptura, catching. Kaya meron kayo mabasa sa English na ano, raptor. Hiniram na salita yan. Ang mga original language talaga, Greek, Hebrew, Aramaic, Latin. Ang English, 60 or 70% mga ano, borrowed yan ng mga words. Amen? Hindi tayo nag-aaral ng linguistic, pero kailangan, may knowledge tayo din. Para hindi tayo magmumukhang, ay wala kayong mababasa. Wala talaga tayong mababasa kasi hindi English word yung Trinity. Hiniram na salita lang yan from Latin na Trinitas. Pero sa message, madalas binabanggit ni Buddy Branham yung Trinity of God. Okay? So what the Trinity of God is. There's a different argument in the world concerning the Trinity of the Godhead. Merong argument. Kasi merong Trinitarian doctrine ang Roman Catholic Church. Then dito ulit, sabi niya sa paragraph, ano yan? Hindi ko na isama. Sa The Resurrection of Lazarus, God is just like the air. So itinipo niya ngayon sa isang bahagi, no? Itinipo niya ang Diyos na gaya ng isang hangin. Pero mayroong statement din siya na God is not like an air. Ibig sabihin, meron siyang kinokonteksto doon bakit kaya bakit niya sinabi. Pero dito sinabi niya, parang hangin. Ang ibig sabihin niya, ang context niya, ay he fills all the universe, katulad ng mundong ito. He fills the air. Kasi pag nawalang air, mamamatay lahat tayo dito. Diba? Ganoon ang Diyos. Kaya sabi niya, God is just like the air. He fills all the universe. His son has to be born of. Anong ibig sabihin ng born of? Born of, anong ibig sabihin? Okay, tuloy natin. Son has born of. So the Logos, which is the Son of God, that went out of God. Ibig sabihin, ang born of ay ano? Lumabas, iniluwal. Diba? The Son of God, the Logos. At sabi niya, parang isang maliit na bata na naglalaro doon sa pintuan ng kanyang magulang, kanyang ama. Okay? Yan. So, born of means originated from. Mayroon siyang pinanggalingan. Hindi siya Elohim na self-existing one. Kundi yung born of means, yung Logos ay born of, ang ibig sabihin originated from, came into existence from something or someone. Or derived from, galing, obtained or inherited from a source, caused by, resulted from a particular circumstance, person. So, ang biblical example na pwede nating iparallel dyan ay yung John 3:6, flesh gives birth to flesh, but the spirit gives birth to spirit. So, meaning, originated from flesh and spirit. So, tayo nag-originate ang sarili natin, katawan natin, from flesh. Yung espiritu natin, may nag-originate din ka sa Diyos. Okay? Dahil ang nag-create ng body, soul, and spirit, walang iba ay isang Diyos. At yung 1 Peter 1:23, you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable. Meaning, originated from imperishable seed, which is God's word. Matthew 1:20, Jesus was born of the Spirit. Spirit, meaning originated from or derived from the Holy Spirit. Diba? Doon siya nag-originate. Yung Immaculate Conception. Dito pa rin sa The Resurrection of Lazarus, and I can hear him around and say, there was nothing nowhere. No, just vastness of space. Imagine natin. Yan yung vastness of space. The Father covered all the space. Pero hindi mo siya makita. Hindi katulad ng Logos, makita mo siya kasi yun yung form of God. Yun yung form ng Diyos. Amen? Dahil prophet siya, nakikita ng propeta kasi meron siyang supernatural eyes looking. So, the Father covered all the space, yung vastness of space, at yung Father na yan, ay yan? Bakit tinawag na covered all the space? Kasi siya ay omnipresent of God,
present everywhere at the same time. At all time. Then this God, asan ba ang Diyos? Yung makikita, Espiritu. Pero, He covered all the space. The Father, hindi sinabing the Son. The Father cover all the space. Wala pa yung Son. Inuluwal pa. Diba? So, nakita natin, nung inuluwal, yung na-born of, yung Son of God, the Logos, this God, the Father, covered all space, nag-bodylize pababa, condescending. Saan? Sa Logos. So, nasa na ngayon yung Father? Nandun na. Pero hindi nangangahulugan, nakulong yung Father. Nandyan pa rin siya. Ang Father ay covered all space kasi omnipresent siya. Kung nag-bodylize siya, down to the Logos, nakadwell sa Logos, it doesn't mean na wala siya doon sa space. May mga ganong unawa ng mga Kristiyano. Kaya, merong turo sa end time din na walang Diyos sa loob ng 33 years. Kasi bumaba daw Isinilang So, walang Diyos daw sa langit. Kasi sa Kanya, yung Ama, bumaba. So, nung bumaba, literally, nabakante yung langit. Kaya walang Diyos for 30 years. May ganong turo sa end time. Amen? Now, yung word naman na bodylize, hindi niyo mababasa yan sa mga dictionary dyan kahit i-google nyo. Kailangan nyo pang pumunta sa etymology para malaman kung kailan ginamit yan. Yung word na verb na bodylize ay the earliest known use of the verb bodylize, 1840s pa yan. Pero ngayon, sa modern, hindi na ginagamit yan. Hindi na nag-i-exist. So, ang etymology pala, ito ay study of the origin at evolution of words. Amen? Including sa sound and meaning across the time. So, yan ay 1940s pa na ngayon ay hindi na ginagamit. Pero 1943, ginamit pa yan ni Robert Sauty sa kanyang tula. Amen. 1843. Ngayon, hindi na ginagamit niya. Kaya, nakikita nyo, si Buddy Branham, ginamit niya. Pero pagka tinira sa dictionary, wala. Isa pa, yung Germitize. Wala kayong mababasa ng Germitize sa dictionary. Ang mababasa nyo ay germinate. So, kailangan, sinesearch nyo rin yung mga word na ginagamit ni Buddy Branham. Dahil pwede, Buddy Branham, gumagamit ng salita, wala sa dictionary. Diba? Sa ngayon, wala na sa modern mga dictionary. Amen? Pero noon, nung wala pang dictionary, may mga word na yan na ginagamit. Amen? Yan. Yung ibig sabihin ng bodylize, yan ay transitive verb. Ibig sabihin ng bodylize, to make corporeal or material. So, nag-corporeal yung Ama doon sa anak. Kasi yung the Son of God, the Logos, body yan. Body lang yan, no spirit. No spirit yan. Body lang yan. Like a halo. Kaya kailangan ang Diyos mag-bodylize siya dyan. Sa kanyang katawan, sa kanyang tirahan. Sa kanyang kas. Amen. Na tinawag na the Son of God, the Logos. Hindi pa yan mismo si Jesus Christ na isinilang sa flesh. Yan na ay prefigure. Siyempre, figure ni Jesus Christ. Pero hindi yan mismo si Jesus Christ. Pwede natin tawagan na Jesus Christ means anointed one dahil ang Logos, anointed one Yan yung anointed one. Si Jesus, mga kapatid, ay to be anointed. Hindi pa siya anointed. Nung isinilang siya, siya pala ngayon, i-anoint. Saan? Sa Jordan River. Pero yung Logos,
Yung word, yung John 1:1, anointed na siya. Kasi nga, nag-bodylize yung Father who covered all the space, down to the Logos. Kaya, one God pa rin yan. Kaso, nasa katawan na siya. Which is the Logos. So, may katawan na ang Diyos sa John 1:1. Amen? Dito sa light, sabi niya, the great fountain of all eternity. Yung Father who covered all the space. Siya yung the great fountain of all eternity. Was the spirit of love, joy, the spirit of honesty, the spirit of trueness, in this perfection. And then, out of the existence of the Father, Elohim, self-existence, when the Logos born up, which was the Son of God, which was Theophany, which was the body of yun. So yung Son of God, katawan siya ni Great Jehovah. Yung katawan na yan, wala pang espiritu yan nung isinilang. So nung bumaba, nag-bodylize si Elohim, the Father, who covered all the space, ano na siya? Ano na? Meron ng espiritu, which is the Spirit of God. Amen? So meron ng form yung Diyos who covered all the space. Sino yung form niya? Yung Logos. Okay? Kaya sabi niya, yung Logos na yan, yung Theophany, which was the body of the great Jehovah God. Okay? Wala pang espiritu, wala pang kamalayan yan. Kasi walang espiritu yung Logos na yan eh. Nagkaroon ng espiritu yan nung nag-bodylize. Okay? The word spoke out the great fountain of life. Kaya, yung nagsalita doon, sa loob ng Logos, sino din? Yung tumira. Yung Father din. Yan. So, yung Logos na yan, yung Son of God, at Theophany, which was the body of the great Jehovah, a celestial body. Okay? Diyan mo unang i-apply yung Colossians 2:9. For in Him dwell all the fullness of the Godhead bodily. Diyan pa lang sa John 1:1. Sa Logos. Bago mag-Genesis 1:1. John 1:1 muna eh. Diba? So, hindi lang dito sa Jordan River. Kasi ang scripture, mga kapatid, maraming gamit yan. Okay? Basahin natin. Sabi niya, then that the Theophany was made flesh in the person of Jesus Christ. Yan na. Hindi yung Theophany naging flesh. Okay. Hindi yung tao naging aswang, naging daga, o naging paniki. Tao, makikita mo, pagdating sa gabi, ano na, malaking pusa. Hindi ganon. Yung sinabing that then Theophany was made flesh in the person of Jesus Christ, and morphe ang ibig sabihin nun. God changing His mass. So another form yun. Ibang form ang Theophany, ibang form yung flesh. Pero pag binasa kasi natin noon, and Theophany was made flesh. Yung Theophany naging flesh. Di ba ganun ang unawa natin? Kasi nga, hindi natin naiintindihan yung context, hindi natin nakukuha yung revelation. Ang unawa natin, pag sinabing aswang, tao, magiging malaking baboy. Ano yun? Transform yun eh. Kaya yung made flesh dyan, hindi yan transform. Iba na Theophany, naging human flesh. And morphe yun sa Greek word. Kaya hinanap ni ba, di ba yung dahil na-confuse doon sa King James Version Philippians 2. In the form of God, in the form of the servant. So, ibig sabihin na in the form of God, si Jesus Christ yun. Yun yung form of God. Yun ang form of God. Kasi ang Diyos ay Espiritu eh. Wala siyang form. Siya ay Espiritu. Ngayon, ang Diyos ay nag-condescending. Yan na yun. In the form of God.
Yan na yung form of God. Pero hindi ibig sabihin, yan si Elohim. In the form of God. And then, all the fullness of the Trinity. Hindi mo ginamit niya yung Trinity. Eh dati ayaw ko gamitin yung Trinity. All the fullness of the Trinity, nagdwell kanino? Kay Jesus. Both Father, Son, and Holy Spirit. All in that. Yan yung all the fullness. Father, Son, and Holy Ghost. Nagdwell. Hindi si Jesus Christ yung Father, Son, and Holy Ghost, kundi yung Father, Son, and Holy Ghost ay na kay Kristo lahat. Okay? Kaya yung Colossians 2:9, sabi niya sa message na the handwriting of the wall, and now the Bible reader here, sino dito Bible reader? Walang Bible reader dito eh. Kasi kung Bible reader ka, knows that all Scripture has a compound meaning. Kaya yung mga Bible reader, alam nila na ang lahat ng Scripture, lahat merong compound meaning. Every prophecy, some, most of all it, merong a dual, a time there, or 2 times or more. Kaya yung Colossians 2:9, i-apply mo din dyan. Kasi all Scripture eh. Meron siyang dual time. Una muna, sa John 1:1, balik tayo, yan. Pangalawa, sa Jordan River. Okay? So, punta naman tayo sa message na adoption. Message believer tayo eh. Kaya magbabasa tayo ng message. Hindi tayo magdadaldal. Madali lang magdaldal. Madali magkwento eh. Sinabi ng prophet. Madali magdaldal. Kaya, i-announce ko mamaya na siguro ay may kagalakan ako na i-guide kayo kung sino yung may kagalakan, sa tingin niya mayroon siyang gift na mag-share, mayroon siyang kagalakan. Hindi ho sapat yung kagalakan lang. Siguraduhin mo may pagkatawag ka. At sigurado ka, ano yung pagkatawag mo? Ikaw ba ay teacher? Ikaw ba ay preacher? Di ba? Siguraduhin mo. Ngayon, kung teacher ka, yun ang pagkatawag mo, doon ka mag-excel. Pero kung hindi ka teacher, huwag kang dumako sa ganong kalagayan. Mag-exalt ka lang, mag-preach ka lang, i-preach mo si Kristo. Di ba? Kasi maiipit ka pagka nagkaroon ng question and answer eh. Imbis na malinawan yung mga tao, lalong maguguluhan kasi hindi mo masagot yung tanong. Pero pag teacher ka, itatama ka lang. Itatama kaya lagi sa maling unawa mo. Hindi pwedeng teacher, pati ikaw nalito. Kaya kahapon, ay tawag si Pastoral nung isang araw pa dahil sobrang busy ko itong simula Monday, Tuesday, hanggang Friday. Kahit hanggang kahapon, busy. Marami akong alaga kasi may nagkasakit. Diba? Yung isa kong pusa nagkasakit, nagkaroon ng urinary problem. Diba? So, bukod pa yun ay yung 4 ko naman ng mga pusa ay pinakapon ko. So, grabe yung gaslusan. Diba? Kaya busy. Amen. Pero si Pastor Alan ay talagang makulit siya eh. Talagang gusto niyang sharing kahit anong oras, kahit anong ginagawa mo. Basta sharing. Kaya madalas may time na kapag nagre-ring at nakikita pangalan niya, ini-ignore ko muna. Lalo pag nagdadrive ako, lalo kung may iniisip ako. Pero pagka libre na ako, sasagutin. So magsisharing na kami. So nag-sharing kami ngayon sa pagka-Diyos ni Kristo at sa pagka-human ni Kristo. Di ba? Yan. Na talakay namin yan. At nagtatanong niya, sabi niya, bago ko ituro to sigurado, gusto ko sigurado ako, Pastor Dio. Gusto kong marami akong katanungan sa iyo. Amen. So lahat yun naman ay nasagot at nung masagot na lahat, ayun na, hindi na nag-ring yung phone ko. Nasagot na lahat. At I think tinuturo niya na ngayon. Amen. Now, dito naman sa message na adoption pa rin. Kinote niya yung scripture, yung kay Pablo, sabi niya, sa Ephesians 1:15-18, kung may mga Bible kayo dyan, ba, binasa niya Ephesians 1:15-18. Sabi niya, wherefore, I also, after I heard of your faith, sabi niya, I heard that you really believe in predestination. Sabi niya doon. And the Lord Jesus Christ, and love unto all saints,
cease not to give thanks to you, making mention of your my prayers. That the God of our Lord Jesus Christ. Sino yung Diyos ng ating Panginoong Kristo? Si Jesus din. Di ba? Hindi, honest ako kunwari. Yan ang unawa ko. Hindi si Jesus din yan. Di ba? The Father of Glory. Anong ibig sabihin pag sinabing the Father of Glory? Glorious Father. Pagka sinabing the Father of Glory. Glorious Father. So, ang Diyos, the God of our Lord Jesus Christ, the Father of Glory. Yan yung Ephesians 1:15 to 18. So kapag binasa mo yan kahit sa Tagalog, mas lalong malinaw. That the God of our Lord Jesus Christ. So merong, si Kristo? Meron siyang Diyos. Si Jesus Diyos? Yes, si Jesus ay Diyos. Pero ang context dito, ay that the God of our Lord Jesus Christ. Hindi ibig sabihin, siya din yung God na yun. Siya din yung the Father of Glory. Amen? Kaya napakahalaga ng pag-aaral na to para may encounter nyo itong mga scripture na to at gagamitin sa inyo to at iko-konteksto nila ito sa iyo. Amen. So kailangan alam mo yung context ng scripture na to. Kung sino yung tinutukoy. Amen. So, Ephesians 1:17, basahin natin na malinaw sa King James Version. That the God, sino yung the God? Isa lang yun. Genesis 1:1, God created the heaven and the earth. Elohim created the heaven and the earth. So yung that the God dyan, hindi yung ipinako sa Calvary. Hindi yung Elohim ng Genesis 1:1 created the heaven and the earth. Sino daw siya? The God of our Lord Jesus, the Father of Glory. Sino yung Father of Glory? Si Lord Jesus? So ang context dito kasi, yung the God of Lord Jesus Christ, which is the Father of Glory, siya yung magbibigay sa atin ng Spirit of wisdom and revelation and knowledge. Ngayon, pagdating sa Godhead, kung oneness ang unawa mo, si Jesus din ang Ama. Si Jesus ang anak, si Jesus ang Ama, si Jesus Espiritu. Wala kang revelation. Di ba? Kaya ang magbibigay ng revelation and knowledge of Him, yung pagka-Diyos ni Kristo, sino? Sino ang nagbigay? Yung anak o yung Ama? Yung Ama. Kaya sabi niya kay Peter, Peter, mapalad ka, hindi ito hinayag sa iyo ng lamat dugo, kundi hinayag ito ng Ama na nasa langit. Diba? Siya kasi ang maghahayag. Siya yung Father of Glory. Hindi yung anak ang Father of Glory. Kundi yung anak, meron siyang Ama na siyang maghahayag. At yung Ama ay siyang naghahayag din sa anak. Kung paano naghahayag sa atin ang Diyos, yung kanyang Ama, si Elohim, ay naghahayag din sa kanya. Okay? Sabi niya sa message uli na adoption, all that was God, ang lahat na kay Diyos, lahat na kay Elohim, ay ibinuhos niya kay Jesus. Kailan yon? For He was the fullness of the Godhead bodily. Of course, Colossians 2:9. And all that Jesus was, ang lahat na kay Kristo, ano yung lahat na kay Kristo? Yun ang lahat na nasa Diyos. Ibinuhos lang. Ay ibinuhos naman sa kanyang iglesia, which is the body, the fullness of Him that filleth all in all. So, ang Colossians 2:9 ay hindi lang dalawa. Tatlo pagdating sa church. Kasi kung ang lahat na kay Kristo na galing sa Diyos na ibinuhos lahat kay Kristo, yung fullness of the Godhead, ganun din ang ginawa sa church. Lahat na kay Jesus. Ano yung lahat na kay Jesus? Yung fullness of the Godhead. Yung lahat na kay Jesus. Ibinuhos naman ito sa church, which is the body, the fullness of Him, Jesus, that filleth all in all. So, tatlo pala. So, i-review natin yung mga scripture para kapag kinaharap nyo yan.
Ephesians 1:17, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory. So makita nyo, kinukulayan ko na para madali nyo ma-identified na. Para hindi na lang kayo magtanong. Ganyan din sa libro ng kulay. Ganyan din. Pero pag kalahati lang ibabayad mo, black lahat. Kasi mahal yung may kulay eh. May bayad to. Kasi mahal yung printer, mahal yung ink. Di ba? Kaya pag nagawa na ito, ay ipapacheck ko yung printer ni Anika kung yan ay okay pa. Ipapakalibrate na lang tapos bibila na lang ng ink. Amen. So yung ink na lang talaga yung paggagastosan ko. So that the God of our Lord, tsaka bond paper. Okay? Colossians 2:9, for in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Ano pa? Yan, si Timothy. 1 Timothy. For there is one God, comma, and, ano yung N? Ano yung sa English? Conjunction. So there is one God. Sino yung one God na yan? Hindi si Jesus. Elohim. In the beginning, Elohim created the heaven and the earth, the self-existing one. And one mediator. Sino mediator? Hindi si Elohim. Si Jesus. Between God and man and men, sino daw yan? Kita mo. Kaya, ano yung tinutukoy naman dyan? Yung flesh. Yung virgin born, yun yung flesh. Diba? Yung created na blood cell, sperm cell, egg cell. Yun yung flesh. Hindi pwede ang Diyos mayroon siyang flesh. Espiritu siya. Kaya ang Diyos nag-create. Kaya tinawag yan na the blood of God. Ibig sabihin, hindi human blood. Kasi pag human yung blood yan, sa pamamagitan ng sex birth yan. Hindi naman sex birth si Jesus Christ. Yan ay directly created egg cell and sperm cell in the womb of the Mary. Walang kinalaman doon. Si Mary ay isang isang malinis na incubator. Hindi siya dirty incubator. Tayo, dirty incubator tayo eh. Kaya nga si Mary bukod tangi. Kasi malinis siya na incubator eh. Virgin. Okay? Anong scripture pa? Yan. John 17:3. And this is life eternal. Sino nagsasalita dyan? Sa John 17:3, that they might know the only true God, tama uli, and conjunction uli, and Jesus Christ, na isinugo, pinadala. Ngayon, punta tayo sa message na who is Jesus. Kaya, andyan lang yung mensahe. Hindi lang talaga tayo nagbabasa. Hindi tayo Bible reader, hindi rin tayo message believer. Pero tayo ay nag-claim na message believer. Pero okay lang yan kasi busy tayo sa trabaho. Ang problema, pag pastor ka, hindi ka nagbabasa. Ang ginagawa mo lang, aating ka ng ministerial meeting, kung ano lang yung mga nakikita mo doon, pipicturean mo, hingi ka ng kopya, copy-paste, may mensahe ka sa pulpito. Karamihan ganyan. Ang isang pastor, hindi niya kailangan ng ministerial meeting every month. Hindi niya kailangan. Ang unang kailangan ng pastor, magbasa siya, nagbabasa every day, every hour, mas maganda. Kung kaya mo, 24/7. Pero may hihilo ka na nun. 24/7 ka nagbabasa, wala nang kainan. Di ba? Pero kung araw-araw nagbabasa ka, yun yung unang kailangan. Hindi mo ng ministerial meeting. Ang ministerial meeting, para yan sa mga sa mga young. Amen? Tuturuan mo sila, i-guide mo sila. Amen? Hindi yung every month kailangan may ministerial meeting. Walang ganong COD si Buddy Banham na every month mag-ministerial meeting kayo. Tapos lahat ng mga pastor. Yan ay programa na lang. Amen? Now, dito sa Who is Jesus pa rin, paragraph 51. Anong paragraph pa yun? Paragraph 51. God alone, in the beginning, He was only God. He wasn't even God at the beginning. So, di ba? Kasi nga, ang ibig sabihin ng God. Generic kasi yan eh. Object of worship. The English word as you
He was Elohim, the self-existing one. Diba? Kaya, mas bilib pa ako doon sa mga Muslim talaga, na mga preacher, na talagang hindi nila ginagamit yung word na God. Talagang ginagamit nila Allah. Kasi, yun talaga yung name ng kanilang Diyos. Hindi sila magtatago sa generic name. Ganon din tayo, hindi tayo magtatago sa generic name. Kaya nga, Elohim, kapag tinanong tayo. Diba? Dahil yung Muslim, Allah. At sagradong pangalan sa kanila yun. Kaya wag mo yung bibiri-buruin. Na, di ba kung bibiri-buruin sa harap nila? Lalo in public, sa Facebook, wag mong bibiri-buruin yun. Kasi, sagrado sa kanila. Kaya respetuhin mo yung kanilang paniniwala. Diba? Pero pag generic name, diba, doon nagkakaroon ng trouble. Kasi gumamit ka ng generic name. Amen? So yan, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Okay. 78, but God thought of him till he gave him a name above every name in heaven or in earth. Okay, so, God thought of him. Anong ibig sabihin yan? God thought of him. Sino yung him? God thought of him. Sino yan? So, yung God thought of him, ang ibig sabihin, ang context niyan implies God's thought. God thinking of Jesus. Yun ang ibig sabihin ni Brother Branham dyan. God was thinking of him, Jesus. Sa message naman na then Jesus came and called. Ito, 1964 na. Okay? Dito niya mababasa na merong kausap dito si Brother Branham na isang babae na Christian din pero denomination. Ang tawag diyan ay Christian Science. Naniniwala sila kay Jesus Christ. Respeto nila. Hindi nila sinasabihan na o tinutuya kasi naniniwala sila kay Jesus Christ. Hindi bilang Diyos, kundi naniniwala sila Son of God pero hindi Diyos. Okay? Naniniwala sila na kordero pero hindi Diyos. Yan yung Christian Science. Naniniwala sila na tao, hindi Diyos. Naniniwala sila propeta, naniniwala sila teacher. Kaya, nirespeto nila yung kordero ng Diyos. Pero tao. Okay? Kaya sabi dito, I was talking to a woman not long ago. It was a certain church that I mentioned a while ago that doesn't believe that he was God. His deity. Hindi sila naniniwala ang pagka-Diyos ni Jesus Christ. Okay? Ang paniwala nila, he was just a prophet, an ordinary man. Ngayon, sabi ng prophet sa 71, he was that. Kinakayunan niya yun eh. Hindi yun naman kinontra. Ay, hindi yun tao. Diba? Pero yung mga ones, ay, hindi yan tao, Diyos yan. Hindi tao yan. Hindi yan tao, Diyos yan. Diba? Eh, yung isa naman, hindi tao yan. Eh, sabi ni Brother Branham, hindi siya nakipagdebate, hindi niya kinontra eh. Sinang-ayunan niya. Kaya pagka may mamimit kayo na si Jesus ay ordinaryong tao, si Jesus ay propeta, huwag niyo kontrahin, ayunan niyo, gaya ng propeta. Sabi niya, he was that. Truly, totoo. He was that. Kaso, plus God. Ganon ang ginawang paliwanag ni Brother Branham. So, walang debate. Hindi niya kinontra, pero plus God. Kaya, ito yung ayaw ng mga end-time na oneness na gamitin itong plus God. Kaya para sa kanila, yung katawan, God. Ang konteksto nila, yung katawan, deity. Hindi pwedeng maging deity yung katawan. Kundi yung deity was in the body. Basahin natin. He was that truly, hindi niya kinontra, sabi niya, he was that, ibig sabihin, he was just a prophet, an ordinary man, plus God. See, he was the manifestation. Jesus is the body,
the boy, the man. God was what? Dwelt in him. God was in him. He was a God-man. He was a man, yet he was God manifested in flesh. Si Elohim manifested in flesh. When we see Jesus, we see God. Hindi sinabing we see God, we see Jesus. Hindi mo makikita directly ang Diyos. Pero kapag nakita mo si Jesus, nakita mo ang Diyos. Kasi yun yung form of God. God in the form of flesh. Kaya when you see the Father, you see me, sabi ni Jesus. When you see the Father, because He was the reflection, because He was the Word, amen, that was in the beginning, John 1:1. Pero iba pa yung virgin birth. Imayin natin, He was that, truly, He was that, plus God. Hindi ko pa minsan, sa tagal ko sa ministerial meeting, nakasama-kasama noon, ilang taon na kung sama-sama sa ministerial meeting, nasamahan ko yung dating pastor natin, ni minsan, wala nag-present nito. Wala pa akong narinig na humimay niyan. Wala pa. Yung tinatawag nating body-body. Kasi lahat sila, oneness. Ayaw nilang gamitin to. He was the manifestation. Jesus is the body, the boy, the man. God was dwelt in him. God was in him. He was a God-man. He was a man, yet he was God manifested in flesh. When we see Jesus, we see God. Napakalinaw. Babasahin mo lang. Dahil paliwanag na yan eh. Revelation na yan, explanation na yan. Hihimayin mo lang. So, yung statement ni Brother Branham na yan, sa Then Jesus Came, 1964, this statement of William Branham was describes Jesus as fully God and fully man. Ha? Meron bang ganon? Mamaya. Jesus was God manifested in flesh, meaning God became visible in Jesus' body. Yun ang ibig sabihin na Jesus was God manifested in flesh. Ang Diyos, si Elohim, naging visible sa katawan ni Jesus. John 1:14, 1 Timothy 3:16. God dwelt in Him, ang ibig sabihin ay Colossians 2:9. For in Christ, all the fullness of the deity lives bodily form. Jesus was a God-man, meaning fully divine, God, and fully human. Two natures in one person. Hebrews 2:14, Philippians 2:6-7. When we see Jesus, we see God. Hinimad yan eh. Biblical basis is John 14:9. Anyone who see me has seen the Father. Ano naman yung mga biblical support to prove na Jesus merong dual nature? Divine nature, merong divine nature si Jesus. Yan yung John 1:1, 20:20 at Hebrews 1:8. Jesus has divine attributes, omnipotent. Hindi si Jesus yung omnipotent, kundi meron siyang nature. Okay? Omniscience. Okay? At yung human nature. Okay? Jesus had a human body. So yung human body niya may human nature. Meron siyang human spirit. Sino ito naniniwala si Jesus may human spirit? Pag hindi ka naniniwala, magkakaroon ng maraming problema na tanong. Yan yung pinag-share namin ni Pastor Alan ng mga nakarang araw pa, isang araw pa, o kahapon pa. Amen, habang nagmamaneho ako, sharing kami. Diba? Jesus had human emotions and limitations. Siya ay nagutom, Matthew 4:2. Siya ay nauhaw, John 19:28. Siya ay natulog. Diba? Napagod siya eh. Okay? Now, ito yung sinabi ng prophet. Jesus was completely, totally man. He could cry like a man, he could eat like a man, he could be tired like a man. Kaya nakatulog siya doon sa laking bangka. Napagod siya. Kasi nag-travel siya, naglakad, then sumakay siya, napagod.
Naghanap siya ng pwesto doon. He was completely, totally man in his physical being. Yan. In his physical being, si Jesus, he was completely, completely na, totally pa. So, walang lusok. Completely, totally in his physical being. Ano? Man. In his spirit, yun ang hindi na natin makikita. Ang nakita natin, body. At capital S yan. Hindi yan yung human spirit na tinutukoy. Kasi, iba yung capital S na spirit tsaka yung small s. In his spirit, sino yun? Elohim. He was completely, totally God. So, he made his flesh, yung totally man, ay submissive to the Father, to the Spirit that was in him. So, you see, he was tempted in all manners like we are. Bakit siya tinim? Diyos siya. Kasi nga, nasa man siya, nasa flesh. Kaya kahit si Satanas, gusto niyang subukan. Alam naman na Satanas kung sino siya. Di ba? Alam niya na Son of God. Alam niya na nakadwell. Pero dahil sa flesh, iisip niya, baka matempt niya. Amen. Kaya tinry niya. He was a man, not an angel. So si Jesus Christ sa flesh, hindi siya anghel. Jesus was lower than the angel. Mas mababa siya. Kung ito anghel, ito si Jesus. As a man, not as of God. Diba? He was lower than the angel. He was a man. He had desires and temptations just like we do. Pero hindi siya nagkakasala. Sinless siya. Kaya wala siyang sexual desire. Yung sinasabing desire dyan, ito yung nagutom. Diba? May gusto siyang gawin. Kaya sabi niya, doon sa Garden of Gethsemane, kung pwede niya lang sanang lagpasan yung saro na yun. Dahil nakita niya, ipinakita sa kanya habang nagpe-pray siya, yung dadanasin siya, simula nang uhulihin siya, hanggang paglakarin siya, yung hampasin siya, hanggang paglakarin siya, nadala-dala niya yung ano. Sabi niya, kung pwede ko lang sana na nagpasan itong sarong ito. Ibig sabihin, kung pwede sana na magpakatao na lang ako. Nakita niyo doon sa prayer niya sa Gethsemane. Kaya may quote kayo mababasa na the Spirit left him. Yun talaga nag-suffering si Jesus sa Spirit. Sa Spirit niya. Doon sa actual, nag-suffer sa flesh. Pero sa Spirit realm niya, nag-suffer siya. Kaya nga, yung kanyang pawis, dugo. Pero yung desire temptation, hindi yan sexual desire. Wala siyang gano'n kasi isinilang siya. He was born without sexual desire. Ibig sabihin, isinilang siya hindi sa pamagitan ng sexual intercourse ng babae at lalaki. Amen. Kaya, isinilang siya by Immanuel Conception, wala siyang sexual desire. Amen. Then, itinuloy natin yung basa sa Jesus Came in Cold. Sabi ng babae, makulit yung babae. Patutunayan ko sa iyo, Brother Branham, ikaw, ginagawa mong Diyos si Kristo sabi niya, He was divine. Sabi ng babae, hindi siya pwede maging divine. He can't be divine. Sabi ba doon, He was. Talaga nagpipilitan Pinipilit ng Christian Science na babae, pinipilit din ni Brother Branham na Diyos. Sabi ng babae, you said you believe the Bible? Sabi ng propeta, yes, I do. I prove to you sa sarili mong Biblia na hindi siya Diyos. Hindi siya divine. Sabi ng Brother Branham, do it. Kaya kahit parang nagdidebate sila, mabait na debate. Do it. If the Bible says so, kung sinabi ng Bible, then maniniwala ako. Because I believe in the word is right. Then, kinote ngayon ng babae, yung eksena sa Bible, doon sabi niya, she said, on the road from down to Lazarus' grave, doon sa libingan ni Lazaro, ibig sabihin, si Lazaro namatay at ilang araw na. Diba? 4 na araw na. Diba? Sa grave na, ibig sabihin, nagsimula na yung corruption. Okay? On the road from down to Lazarus' grave. You remember that in the St. John
11, sabi ba, diba, I certainly do, madam. Said, well, now, on the road down, he cried. The Bible said, he wept. Kaya sabi naman, kita mo, tao, umiyak eh. Meron bang Diyos na umiiyak? Sabi niya, certainly, the Bible said, he wept. Sabi niya, babae, paano Diyos tapos umiyak? I said, he was a human. Kaya siya umiyak dahil human siya. Kaya kapag tatanong kayo si Jesus ba ay tao, umagri kayo. Huwag niyo kukontrahin hindi Diyos. Kasi ang tanong, si Jesus ba ay tao? Yes. Pag tinanong ay si Jesus ba ang Diyos, sumagot ka yes. Kaya iba yung tanong lang kung si Jesus ba ay tao o si Jesus ba ay Diyos. Kapag tinanong kayo, ano ba si Jesus tao? Yes. Pag tinanong naman kayo, ano ba si Jesus ay Diyos? Yes pa rin. Hindi siya tao, Diyos siya. Magdidebate talaga kayo nun. Kasi ikaw mismo, wala kang revelation sa sagot mo. Pero si Buddy Branham, malinaw ang kanyang revelation. Sabi niya, he was a human. Kaya umiyak siya. Tapos sabi ng babae, human and divine? Tao at Diyos? Anong sabi ni Buddy Branham? Yes! Kaya lalong nalilito ngayon yung babae. Hindi siya dinidebate ni Buddy Branham. Sinasagot lang siya, pero naguguluhan yung babae. Yes, lady. Dahil hindi mo nakita, he was a man going along there. Naglakad eh. Diba? Tagang pinuntahan niya yung grave eh. Crying with those that were crying. Nakiiyak din siya doon sa mga umiiyak. Sila Martha, umiiyak eh. Grieving with those who grieve. He was a man, but when he straightened his little frail body up and said, Lazarus come forth, at ang man, si Lazaro, that been dead for days. Tama ako, 4 days. Tumayo sa kanyang paa. 4 days na patay. Ano tingin nyo? Nagsimula na yung corruption. Kasi sa time na yan, yung mga patay, binabalutan kasi. Binabalutan yan. Binatakpan yan. Diba? Grabe yung respeto nila sa katawan. Hindi nila binabalsam mo yung kagad. Hindi nila binabalsam. Paano kung nabuhay? Binalsam mo muna. Wala, hindi na. Wala nang babalikan. Kasi sinunog mo na yung katawan eh. Paano kung bumalik? Paano merong isang propeta magsalita? Oh, come forth. Wala nang babalikan. Sinunog mo na eh. Kasi nagpa-cremate ka eh. Nagpabalsam mo ka kagad eh. Kaya sa mga noon, hindi agad nila binabalsam mo. Iniintay pa nila. Nagbabaka sakali pa sila baka mamuhay muli. Kaya hindi agad nila binabalsam mo. Dito, kailangan, pagkapatay, buhay pa lang, humihinga pa, nandiyan na yung balsamador. Nandiyan na yung korinarya. Ba, ibibigay, ito, dito ka na sa. Dahil nabubuhay sila sa patay. Pag walang patay, patay negosyo. So, kailangan may patay para buhay negosyo. Diba? Kaya naghihingalo pa lang yung binabantayan na nila yung pasyente mo, naghihingalo. Tatawag na, ihanda no dyan yung kabaong, ihanda nyo na dyan yung mga balsamador. May naghihingalo dito. Pag dineklara na patay, ayun na. Panalo na ngayon yung mga ahente ng mga patay. Diba? Pero doon sa panahon na yan, binabalot yan. Kahit 4 days na. Diba? Paano yung mga kinikrimit kagad? Diba? Malay natin, mamaya, binigyan ng chance siya na mag-resurrect. Kinremit mo bigla eh. Hindi kasalanan pa sa Diyos yan. Kinremit mo. So 4 days na, napatay si Lazarus, nabuhay, tumayo. Ano ngayon yan? Divine. Kaya sabi niya, that took more than a man, that was God in the man who can raise the dead. Sino nag-raise ng dead? Hindi yung tao, kundi yung Diyos, sabi niya. That was God in Jesus, in the man. Yun yung bumuhay ng patay. Hindi yung tao yung bumuhay ng patay. Kaya nagtataka, binuhay ng tao, yung patay na tao. It cannot be. Ang Diyos ang bumuhay ng patay through the voice of His Son. Kaya sabi ng Son,
Lazarus come forth. Sabi niya, then night out on the sea. Ito na ngayon, naglalayag sila. When he was out there, siya'y napagod, natulog siya doon sa back of the boat, sa likod, kung saan merong 10,000 devils, so they would drown him in that night. Diba? Yung mga demonyo, nagkaplano na yung bangka, palulubugin nila. Yan mo si Jesus, ang sarap ng tulog. Kasi napagod. And that little old boat flopping around like a battle stopper out there on a stormy sea. Yeah, ganun-ganun lang yung boat nila. Then devil stop. We got him now. Huli. Natutulog siya. Kasi kung gising siya, di ba? Hindi makakaporma eh. Sabi ng mga demonyo, nakatulog. We'll stick the whole bunch. Palulubugin natin yan. Oh, he was a man, tired. But when once arose, gumising, siya ay tumayo sa kanyang paa. He stood his foot up on the brail and looked up and said, peace be still. Tingnan ang nangyari sa mga demonyo. Naglayasan, na-rebuke eh. And the winds and the waves obeyed him. That was more than a man. Amen. He was a man when he was hungry. Came down off the mountain, bumaba, looking for a piece of bread or something to eat, or a pig off of a tree. When he took 5 biscuits and 2 pieces, and fed 5,000, that was God in that man. Amen. But the bad thing we find that he had taken sides with the modern opinion in the popular opinion of Jesus. Jesus is the Word, and the Word manifested is Jesus. Jesus is the Word, and the Word manifested is Jesus. Sa Paradox 1964, and this little boy, 12-year-old little boy, no wisdom at all. Diyos tapos no wisdom? Why? Bakit? Kasi nga, 12-year-old boy lang eh. Bakit niya nakatalo sa debate yung mga Pariseo doon, mga Sadduceo? The Father didn't dwell in him at the time. So, ibig sabihin, simula virgin birth hanggang 12 years old, hindi pa nakadwell yung Ama, si Elohim, kay Jesus sa time na yan. Pero paano niya natatalo yung ngayon yung mga yung mga priest? Kailan ba nag-dwell yung Ama? He saw the Spirit of God coming down sea and went in him. Diba? Sa Jordan River. Doon pa nag-dwell yung Ama. Pero, nung wala pang Jordan River, simula nang isilang siya, he was just a little baby, a little boy, no wisdom at all, because the Father didn't dwell in him at the time. Ayaw ang gamitin ng mga ibang karamihang end time na oneness. Ayaw nila yan. Hindi nila ipababasa sa inyo yan. Hindi nila hihimayin sa inyo yan, Brother Juan. O tanong ko si Brother Juan, may naghimay na ba sa inyo ito, Brother Juan? May narinig ka ba naghimay na ganyan na pastor? Wala pa, pastor. Wala. Ngayon lang, ngayon. Ayun, hindi siya magamit yung mic niya. Okay. Hindi na. Mamaya na lang. Kaya sabi niya, but look, this little 12-year-old boy, being the Word. Yung tinutukoy niya yung John 1:1, hindi yung flesh. Kasi yung flesh, no wisdom at all yun eh. Yung human spirit ni Jesus, no wisdom pa yon bilang human. Si Jesus meron siyang human spirit. Yun yung lumalago. Pero yung being the Word, ano yun? Yung logos, nandun. Nag-a-abide. Yun yung anointing. The anointing. Kita nyo ha. Ito yung hindi maipaliwanag pag tanong nyo. Ano tong sinasabi na he was born the anointed one to be anointed? Ano yun? Parang contradict naman to. He was born the anointed one.
Tapos to be anointed. Di ba? Ang galing. He was born the anointed one. Saan tinutukoy ni Brother Branham? Sa John 1:1, the anointing. Di ba? Yung anointing doon, yung ano, yung Father na nag-bodylize doon sa theophany o sa celestial body which is the Logos. Kaya anointed one yun. Eh yung to be anointed, yun sa Jordan River. Sa flesh. Kaya iba yung theophany body, iba yung human body ni Jesus, ng Son of God. Okay? Sabi niya, when he was just a 12 years old boy, a little boy, we find him, ano siya? Ayun, no? Nasa templo, debating with the priest. Yung kanyang knowledge, ay ano, natalo, could surpass their tradition, and he was teaching them. Tinuturuan niya pa. Kinokorek niya yung mga mali. Yan ang teacher. Kaso, hindi yan sa flesh. Sa word yan. Dahil, wala siyang knowledge eh. Di ba? No wisdom of all. Saan yon? Sa human spirit. Pero sa logos, ano siya? His knowledge. Meron siyang knowledge kasi word siya. Kaya kinokorek niya yung error. So nakipagdebate siya sa flesh, pero yung nagko-correct ng error, yung anointing which is the logos. Hindi mismo yung bata. Kasi wala pa yung television pa lang yun. He was just a boy. Okay, punta na nga tayo sa pagka-Diyos ni Kristo. Diba? Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Amen. At para sa isang tao, mahinang Diyos. Kasi nga hindi siya naniniwala na may anak ang Diyos. Kasi sa kanya meron siyang iisang Diyos. Ang kinokontra niya, yung Trinitarian doctrine. Yun ang kinokontra niya eh. Kaya, tuloy, pati yung kordero ng Diyos, tinuya niya. Inaatake niya yung Trinitarian doctrine ng Catholic, pero directly, tinuya niya ang kordero ng Diyos. Yun yung context. Okay, ang pagka-Diyos ni Kristo. We're redeemed by the blood of God. The Bible says, we are bought by the blood of God dahil binili at tinubos ng kanyang dugo. Sasabihin ng isang Christian group na walang dugo at buto ang Diyos. Basa. Basa ka. Ang Diyos ay walang buto at dugo. Yes, kasi ang Diyos ay John 4:24. Espiritu. Diba? At He covered all space, all time at places. Pero ang Diyos, meron siyang dugo. Paano nagkaroon ng dugo ang Espiritu? Kaya nga hindi sila naniniwala Diyos si Kristo. Diba? INC, Muslim, sila naniniwala. Kaya kung pinaniniwalaan yung Diyos si Kristo, ang hina ng Diyos nyo. Dapat yan, may laser yan eh. Sunugin niya yung mga nagpako sa kanya. Biro mo, pumayag siya nagpapako. Panunuya yun. Doon sa kordero ng Diyos. Diba? At kung sinabi nag-repent, hindi siya nag-repent doon. Nag-repent siya sa paggamit niya ng generic na word na God. Sabi dito, tayo ay binili at tinubos ng kanyang dugo. So, paano nagkaroon ng dugo ang Diyos? Espiritu siya. Basa. Sabi niya, how was it's God's blood? Ayan, God has no blood. Diba? So, paano nangyari? Kung walang dugo ang Diyos, paano nagkaroon dugo ang Diyos? Sinagot niya. Because it was creative blood that He created. Kaya nagkaroon ng dugo ang Diyos kasi nga, nag-create siya ng dugo. Ang tawag ngayon ay ano? God's creative blood. Literal blood talaga. Pero hindi yung dugo, katulad ng dugo ng tao. Gentile or hindi. Ibig sabihin, not human blood. Kasi kinereate niya yon sa pamamagitan ng immaculate. God condescending doon sa womb ni Mary.
Sabi niya, in order to redeem us, para matubos niya tayo, siya ay bumaba and live in the same body that He created. Amen. Therefore, God had to suffer. Paano magsasuffer ang Diyos? Espiritu siya. Paano siya magsasuffer ng temptation? Diba? Hindi sexual temptation, ha? Kundi yung nagutom, napagod, natulog. God had to suffer temptation. Paano? He couldn't suffer temptation. Bakit? Espiritu eh. Pero ang Diyos, kailangan niyang mag-suffer ng temptation. So, He had to suffer sexual temptation. Paano ngayon yan? Oh, meron siyang sexual temptation. Kaya, meron siyang sexual desire. Yan yung unawa ngayon nung nagbasa. Diba? Ginamit kasi ni Brother Branham yung sexual temptation. Kaya si Jesus Christ daw, may sexual temptation. Kaya Diba? pala may code pala natin. So, yung sexual temptation dyan, hindi ibig sabihin, meron siyang sex desire sa babae. Okay? He had to suffer all kinds of temptation to be tempted by the devil. And riches and powers and dominions and so forth. He had to suffer all of that. In order to do it, para mangyari yon, kasi espiritu siya, para mangyari, ang Diyos ay mag-suffer, He had to be God in flesh. So, kailangan niya magkaroon siya ng katawan para yung DT mamatay. Hindi mamamatay ang DT. So, ano ang namatay? Yung DT mismo o yung katawan? Yung katawan ang namatay. Kaya sabi niya, I'm speaking this morning on the deity of Christ, ang pagka-Diyos ni Kristo. So that you know who He is that we are worshiping today. Para malaman natin yung ating sinasamba ngayon. Amen. Not a baby in a manger, nor Santa Claus. Lapit na Pasko eh. But we are worshiping Almighty God Amen. in the deity of His Son. Amen. Kaya hindi mo pwedeng si Jesus lahat. Kasi pag Jesus only ka, hindi mo wino-worship ang Almighty God. Right. Hindi si Jesus din na kamay. Kaya ang prayer mo, Jesus, 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 Jesus. Eh anong tinuro ni Jesus na prayer? Our Father in heaven. Diba yun ang tinuro niya eh. Tayo, pray for Jesus, 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 thank you, Jesus, Lord, Jesus. Lord. Hindi natin nababanggit yung Ama. Kasi ang unawa natin, si Jesus din kasi yung Ama eh. Iisa na kasi ang Diyos eh. Si Jesus ang Ama, ang Espiritu. Kaya kapag oneness ka, kapatid, hindi mo na papupurihan yung Almighty God na nasa pagka-Diyos ng kanyang anak. Kaya we are not a baby in a manger. Kaya nga, yung baby, not God eh. Man kasi yun eh. Baby yun, not God yun. Yung God ay yung Elohim na nag-create ng bata. Kaya, ano Brad yung ano? Kaya nga tatagal pa to kasi ipapasok ko pa yung ano eh. Yung Little Jehovah Crying in a Manger. Yung crying in a manger, hindi yung Almighty God yun. May iyak ba ang Almighty God? Yung bata. Pag sinabing Little Jehovah, yung created blood na isinilang ni Mary, tinawag niya na Little Jehovah. Kaya yung statement na yun ay parang siyang metaphor. Parang ano? Parang 1 in a million. Hindi literally 1 in a million yun. Diba? Yun ay metaphor. Kaya magbabasa tayo mga kapatid, kailangan alam din natin yung mga metaphor statement, metaphor words. Okay, mamaya. Kaya sabi niya, we are worshiping Almighty God in the deity of His Son. Hindi yung flesh yung wino-worship natin, kundi yung Almighty God na nandoon sa loob ng kanyang katawan, which is His Son. Dito pa rin sa deity of Jesus Christ.
And notice then the blood. Anong oras na? Baka makalimutan ko. Malapit na. Ilang quotes na lang. And notice then the blood came down and it was Christ Jesus. Sino yung blood? Yung blood came down, Christ Jesus. And God Himself, ang Diyos mismo, Elohim, coming out of the Spirit, went into Christ Jesus. And the Bible said that God was in Christ reconciling the world to Himself. So para ma-reconcile ng Diyos si Elohim ang kanyang sarili, kailangan magkaroon siya ng katawan. Nakatulad ng katawan natin. Kaya sabi niya, sabi ng Bible, then we handle God. When we see Jesus, we see God. God Himself, mismo yung Diyos, sino yan? Jehovah, ay live. Saan ka nakatira, Brad? Saan ka nakatira? Hindi, saan ka nakatira talaga? Sa bahay. O yan. So si Jehovah ay nakatira kay Kristo. In Christ. Diba? And was made a kinsman to us. So si Jehovah Himself live in Christ. Ibig sabihin na I and my Father are one because the Father dwelleth in me. Dwell means to occupy. So saan ka nag-occupy na tirahan? Yung inuupahan mo. Ino-occupy mo yun. Binabayaran mo yung monthly. Kaya pagdating ng gabi, tutulog ka doon. Diba? So because He was born in human flesh like we are. So sino yung born in human flesh? Yung God? Si Jesus, yung virgin birth, siya yung born in human flesh. Hindi mo pwedeng i-born in human flesh ang Diyos, Espiritu yun. Hindi mo pwedeng i-born yun in human flesh. So yung born in human flesh, yung created blood. Pagdating ng 6 months, na-develop yun. Amen? Yun ang isinilang. Yun yung born in human flesh like we are. Kaya Jesus was a man. The blood cells were developed by God. Diba? Dinevelop saan? Simula day 1 hanggang 9 months. Dinevelop yun. Simula fetus hanggang naging baby. And the flesh cells were developed in the womb of Mary that brought forth the child. Isang isinilang ni Eva. And God came down and lived in human flesh. Kailan yun? Kailan siya? Saan? Sa Jordan River. And tempted in every manner just like we are. Dito tayo sa the seed shall possess the gate of his enemy. Pasigit natin maunawaan. Kaya para tayo nagbabasa ng mga spoken word. Last na. Hindi tayo magtatapos sa spoken word na to. Okay. Mary had no pollen in Christ. Alam niyo yung pollen? Yung nahulog, pollen. Ay, hindi pala. Ayaw talaga, ayaw. Yung word na, yung term na pollen ay ginagamit lang yan sa mga halaman, sa botany. Di ba? Hindi mo yan pwedeng gamitin sa human anatomy. Pero, bakit si ba, di ba, ginamit niya yung pollen? Ang pinag-uusapan yung tao. Ang tawag kasi dyan, yung kapag ginamit mo yung pollen, ang tawag dyan, ay yung sinabi ko kanina, kalimutan ko, sa English may tinatawag na, hindi analogy, yung isa, kalimutan ko yung metaphor. Okay, makakalimutin kasi ako So yung kayang statement is a metaphor. Kasi kung technically, mali yung paggamit mo ng pollen, kung technical, ng pollen, tao si Mary, hindi naman bulaklak si Mary. So metaphor yan, yung ganyang statement. Mary had no pollen in Christ. Ang ibig sabihin niyan, di ba na may ayan kasi yung pollen sa bulaklak yung mga nahuhulog, kaya pollen. Hindi, yung pollen, ito yung mga dust of the plant. Yan yung mga kinakain ng ibon pag dumadapo. Pero nahuhulog yan dahil sa hangin, pag malakas yung hangin. So when the flowers can keep it in their plants. Okay? Pagka tinuka ng mga bee, mga sipon, tapos yung mga bee or yung
ng hangin. So, yan yung pollen. Now, ang ibig sabihin yan, no human biological contribution si Mary pagdating kay Jesus Christ. Kaya, yung statement na yan, kaya kinulayan ko yan, yan ay metaphor. Okay? Eh tayo, marunong tayo mag-identify ng mga statement o ng mga words. Kung ano ba yan, metaphor ba yan? Kasi, bakit ka gumagamit ng word na pollen? Eh sa halaman lang yan eh. So kapag ginagamit pala yan, mga kapatid, yan ay metaphor. Okay? And sabi niya, there was no sexual feeling when the Holy Ghost overshadowed her. Not a bit. But God Almighty, Elohim, the Creator, created the blood cell. And the, ibig sabihin, seed. Pollen kasi seed yan. Okay? If it was pollen from Mary, ibig sabihin kung may binhi si Mary, yung egg cell ni Mary yan, walang resurrection. Okay? Kaya then, if you say there's no difference, what we do, then why God did tell us to abstain from this wrong? Why did God raise up the body of Jesus? So, you see, there could not be a woman connected into it. Walang connection, walang pollen, walang binhi si ano doon. Hindi yung egg cell ni Mary. At of course, hindi rin sperm cell dahil walang sperm cell ng babae. So kaya ibig sabihin na no pollen of Mary. If there was, kung meron, then his body was after his mother. Because she had a sexual affair by an overshadowing by spirit. Kaya sabi niya, mali yun. Walang sexual affair na nangyari between the Holy Ghost and Mary. Kaya walang tinatawag na sexual desire. Amen? Hindi nag-discharge ng sperm o ng egg cell si Mary. So the Holy Ghost, by immaculate conception, there He, Elohim, created both sperm of man and woman. So nag-create siya ng ano? Sperm cell, sa lalaki lang yan sa male, and egg cell sa female. Okay. Lagyan natin ng mas malinaw na paliwanag. So yan, yung nakikita nyo ay yan ay sa science explanation. Diba? Gumamit kayo ng microscope, pakikita nyo yan. Through microscope. Yung bilog dyan na parang Dunkin Donut na maliit. Yan. Yan sperm cell, yung parang butete na mahaba buto. Ito yung egg cell. Yan yung the Holy Ghost by immaculate conception, hallelujah. There He created both sperm cell and egg cell. Literally. Yan talagang nangyari. Yan yung the Holy Ghost immaculate. Yan ang tamang immaculate conception. Hindi yung immaculate conception ng Catholic. Ito yung tamang immaculate conception. Kaya huwag kayong dogmatic pagka immaculate. Ay, hindi ako naniniwala dyan, Catholic yan. Ito yung totoong immaculate conception. Na ang Diyos, Elohim, nag-create siya sa pamamagitan ng Holy Ghost, condescending, created both sperm of a man and a woman. Alas 12 na. But it was the blood plus the sperm that God overshadowed. Sabi niya, He was God, He was neither Jew nor Gentile, He was God, both flesh and body, God dwelling in Him. Kaya nga, that body was God. Ibig sabihin ng quote na yun na that body was God, hindi niya sinasabing that body is deity or that body is Elohim. That body is ano? God's created blood. God's own blood. Yung ibig sabihin ng that body is God or that body was God. Hindi that body was Elohim. Hindi pwede yun. Paano naging Elohim yung body? I-create nga yung body. Paano naging deity yung body? Ang deity ay spirit. Kaya mahirap kapag hindi natin naiintindihan yung mga English word, English term. Hindi natin naiintindihan yung mga Greek word. Hindi natin naiintindihan yung mga language na yan, yung mga tinatawag na Trinity.
Di ba? Hindi natin naiintindihan anong mga original word yan. Kaya kasi ba, di ba, na meron siyang Greek and Hebrew lexicon. Amen. Meron din siyang Latin. Amen. God dwelling in the sperm of a woman couldn't do it. That sperm of a woman had something to do with our flesh. Yung ibig sabihin ni Brother Branham dyan ay hindi literally yung sperm, kundi yung egg cell. Kasi wala namang sperm ang babae. Di ba? Kaya iintindihin mo si Brother Branham dahil hindi naman siya professional doktor. At ng time na yon, wala pa namang Google eh. Wala pang computer para ma-correct niya yung mga maling term usage niya. Okay? Sa 2:18, sabi niya, but he broke it because the woman being in the fall, sex birth, there came forth the immaculate son of the living God, created, virgin born. Ano yun? So si Elohim, nag-create siya, bago isilang, si Jesus, nag-create siya ng ano? Ano kinreate niya? Both body and soul. Basa uli. Sabi niya, both soul, body, and spirit, three ribs, was created of God by Him. Saan? Sa womb ni Mary. Tignan mo. Sabi niya, the woman was not a mother, kaya hindi niya tinawag na mother, kaya the woman ang tawag niya. I believe she was good, holy woman. She was never been an incubator. Oh, akala ko ba incubator siya? Kaya mahirap pag hindi mo kinukuha yung context eh. Yung sinasabi niya na she had never been an incubator, yung dirty incubator. Bukod tangi si Mary. Lahat na ng babae ay dirty incubator. Pero bukod tangi si Mary. Siya ay malinis na incubator. Kaya she had never been an incubator. God would never choose no dirty incubator. Kaya ang pinili niya si Mary. Kasi hindi siya nga dirty incubator. Walang iba siyang pinili. Hindi niya pinili si Martha. Hindi niya pinili si Elizabeth. Si Mary ang pinili niya kasi malinis siya ng incubator. Diba? Yun ang ibig sabihin ng context dyan. Kasi pagka kinuha mo lang, she had never been sabi na incubator. Bakit dito sinabi naman hindi incubator? Kaya mahirap pag hindi talaga tayo nagko-contextual reading. He chose a virgin, yan. Virgin incubator, ibig sabihin malinis. Knowing not no man. Neither, kaya ibig sabihin, ang pinili ng Diyos, virgin, malinis. Knowing no man. Neither did she have any sperm discharge or anything. Sabihin, hindi nag-discharge ng egg cell. Kasi hindi pwedeng sperm eh. Okay? When the Holy Ghost overshadowed her, because God, in His immaculate infinite way, sa mga apo ko eh. Gutom na yung mga apo ko. Tapos na to. When the Holy Ghost overshadowed her, because God in His immaculate infinite way created in her soul, body, and spirit of Jesus Christ. Sino nag-create ng soul, body, and spirit of Jesus Christ? Sa pamamagitan ng immaculate infinite way. Elohim. Na tinawag na Eternal Father. Diba? So si Jesus Christ, meron siyang created soul, body, and spirit. Kung paano tayo, meron tayong soul, body, and spirit. Meron tayong three ribs. Si Jesus meron ng created three ribs. Malinaw yan. Diba? O, lagyan natin ng magandang drawing. Ayan. Ayan si Mary. When the Holy Ghost overshadowed her, because God in His immaculate infinite way. Yan na yun. Diba? Ayan yung overshadow ng Holy Ghost. Okay? Nag-create doon sa womb ni Mary. Soul, body, and spirit of Jesus Christ. Amen. Anong spirit yun? Of course, human spirit.
Yun yung wala pang knowledge. Tama. Wala pang, mag-grow pa lang siya, sabi sa Bible. Nag-grow siya in knowledge. Tapos, sa isang quote na the Holy Ghost, by Immaculate Conception pa rin, nag-create siya ng ano, both sperm of man and woman. So, malinaw. So, ngayon pala natin naintindihan, ganun pala yung Immaculate Conception. Amen. Hindi natin naman naintindihan kung ano yung Immaculate. Kaya ako, pag nakakarinig ako ng Immaculate, nasa isip ko, Catholic eh. Kaya ayaw ko yung Immaculate Conception. Ganon tayo, T-A-N-G-A. T-A-N-G-A. Natural yun eh. Natural sa atin yun. Kapag ignorante tayo, tinatawag talaga tayong T-A-N-G-A. Ako, okay mo na tawagin ako niyan eh. Hindi ko talaga alam eh. Tawagin mo akong bobo, okay lang. Kasi hindi ko naman talaga alam. Bobo naman talaga ako. Pero pag alam ko, hindi ka pwede maging bobo. Alam mo eh. Pero yung akala mo alam mo, yung pala hindi mo alam, ay mas matindi yun. T-A-N-G-A na ang tawag doon. Diba? Nagkukunwari ka na alam mo, pero mali pala. T-A-N-G-A. Diba? Kaya yan pala yung the Holy Ghost overshadowed there because God in His immaculate, infinite way, nag-create siya, mga kapatid, ng sperm cell at egg cell sa Mother Mary, nag-create siya ng soul and spirit of Jesus Christ. Yung sperm cell and egg cell, yun na kasi magiging body niya eh. Pag nabuo eh. Pag na-develop from fetus hanggang 9 months. So yun yung body. At hindi lang body ang create. Nag-create siya ng ano? Soul and spirit. So 3 realms. Kaya God, in a Trinity. Without Trinity, He is not God. Ayan, God perfecting His saints. Sa next Sunday na yan. Okay? So I hope naunawaan natin ng malinaw ngayon ang pagka-Diyos ni Kristo. Di ba? Kaya naniniwala tayo sa kordero ng Diyos. Amen. Naniniwala tayo ang Diyos may anak. Amen. Siguro tayo manalangin na upang isarado na natin. Amen. Dakilang Ama, salamat Lord sa iyong biyaya at abag sa amin. Masigit namin naunawaan ngayon ang Immaculate Conception, kung paano mo kinreate sa John 1, paano inuluwal, at sa womb ni Mary, kung paano mo kinreate ang iyong anak. Amen. Sa pamamagitan na infinite way, Immaculate Conception. Salamat sa Lord sa mga kapahayagan na to, sa revelation na to, na masigit namin maunawaan. Dumating ang time, may mga tao na gustong sumubok sa aming pananampalataya, may mga tao na gustong sumubok sa aming revelation, ay masasagot namin sila, Panginoon, ng may kapahayagan, ng may kaunawaan, na punong-puno ng kagalakan at walang takot sa aming puso. Nasagutin ang kanilang mga katanungan pagdating sa pagka-Diyos ni Kristo. Maraming salamat sa kapahayagan na to. Nawabaunin namin ito, Panginoon, hanggang sa ikaw ay dumating. At tinadakila ka namin, pinapurihan in the name of Lord Jesus Christ we pray. Amen, amen. Mabilis lang. Kahapon lang kami pumunta ni Sister Claire. Kahapon lang kami nagkaroon ng time. Pumunta kami sa Buso-Buso. At unfortunately, hindi available ng Sunday yung gazebo. No, hindi siya available. Kasi yung gazebo, pang 30% yun eh. Diba? So, yun lang yung magandang lugar doon na pang 30 person. The rest, mga 15 person lang.